para sa mga contractor natin, ang pinaka-importante, more profit siya. Magandang araw po mga ka-builders. Tara, samahan niyo po akong i-review itong bagong screw ngayon na pang Hardiflex. Ito po siya. Black screw with scraper. So, ano ba itong black screw with scraper na to? So, kung titignan natin, itong ano niya, nakalagay dito, meron siyang scraper sa ulo. Ito siya. Ito. Kung mapapansin nyo, yung typical na black screw natin, ito siya. Kung makikita nyo, yung black screw na yan, ito, nasa baba. Yan po yung pang drywall. Ito po, kinustomize po ito na para pang Hardiflex. Meron po siyang scraper sa ulo, malalaki. Hindi kagaya dun sa scraper na nabibili natin na hardy screw. Tingnan nyo po mabuti yung ulo niya. Ayan. Ayan yung head. So, yung scraper nito, maliit lang. Hindi kagaya ng bagong screw natin na malaki yung scraper. Susubukan natin to. Ngayon, meron tayong metal stud. Siyempre meron tayong Hardiflex o fiber cement board. Tapos meron din tayong cordless drill. Yan, pang barena natin. Ito, susubukan muna natin to. Itong available na hard screw sa atin. Tingnan natin kung ano yung mas maganda sa kanila. Kung ito ba, yung hard screw na bago, yung may scraper sa ulo, o itong hard screw na nabibili natin sa mga local hardware. So ayan, itry muna natin tong itong hard screw na nabili ko sa Shopee. Ayan. 3/4 lang po yung haba nito. So pwede na po siya sa 1/4 na Hardiflex natin o fiber cement board. Tapos susunod naman natin tong bagong black screw with scraper na pang Hardiflex. Tingnan nyo po, pinilit ko na po yan pero lutang pa rin yung ulo niya. Ayan, nakalutang siya. Nalustrate na nga po eh. Nawala na rin yung yung kapit niya. Subukan natin yung yung black screw with scraper natin. Ito po siya. So yan. Kung makikita nyo, lubog na lubog yung ulo niya. Ayan. Lubog siya. Ayan. Hindi siya nalulustrate kahit higpitan mo. Pero kapag hinigpitan mo na to, talagang bubutasin na talaga yung Hardiflex mo. Ganun po ka-aggressive yung scraper niya sa ulo. Hindi kagaya dito. Lang kahit anong pilit mo, hindi talaga lumulubog yung ulo. So may mga may mga screw din na napapalubog dito sa Hardiflex na to, kagaya na ito. Pero sa mga sa mga napapanood natin na mga nagba-vlog, siguro sa 10 screw na kinakabit nila, may 3 o 4 na hindi talaga lumulubog. Kung minsan natatanggal na nga yung yung screw sa Hardiflex. Subukan natin maglagay ng marami dito. Ito siya. Subukan natin.
So ito po, kapag may mga nakalutang po na ulo pa dito, pwede pa natin siyang higpitan kasi mga makapit pa tong ano niya, yung thread niya sa metal stud. Ayan. Tignan niyo po, pantay na siya. Tapos makapit pa siya. Hindi kagaya nito, talagang ano na, loose thread na. Ito, kaya ko na nga siyang tanggalin ng daliri lang eh. Ayan. Ayan na, tanggal na. So ayan. Try pa natin ng isa. Ito, may nakalutang pa. Try natin palubugan pa. Scrape natin. Ayan yung kagandahan niya mga boss. Kapag mayroong nakalutang pa dito, pwede pa natin siyang higpitan at lulubog siya. Ito siya. Ayan. Ayan yung pagkakaiba nila. Tingnan yung pagkakaiba. Ang laki ng scraper sa ulo. Ang laki nitong scraper nito sa ulo. Ito, manipis lang. Ayan. So yun mga ka-builders, ang ganda nitong screw to. Talagang makakasave ka ng time. Siyempre makakasave ka ng money, yung labor cost natin, hindi na paulit-ulit, hindi na kailangan mag pre-drilling, hindi na kailangan mag-grinding ng ulo. Hindi walang sayang na materyales, lahat nagagamit. Tapos, syempre, para sa mga contractor natin, ang pinaka-importante, more profit siya. Makakatulong to sa inyo kung mga nagkakabit kayo ng Hardiplex. Ayan. Ito po siya. Itong box na to, 1 kilo na po yan. 1 kilo na yan. Ang laman nito, 660 na piraso. So, marami na rin po yun. So, bale ito, ang price ata nito nasa 375 per kilo. Per kilo siya. Hindi kagaya dito sa nabibili natin na ganito. Yung mas mahaba nito siguro yung 1 inch, yung 25 mm. Nasa 2 pesos ang retail niya. So ito. So ito kung susumahin mo, wala pa sa piso yung retail nito kung bibili kayo ng per kilo. Yan. Ang laking tulong nito sa mga contractor natin. Pero ito, hindi siya pwede sa hindi talaga siya pwede sa gypsum board o sa drywall. Pang Hardiplex lang siya. Ayan. Ito talaga yung pang natin. Pang drywall lang natin o kaya gypsum board. Ayan, yung walang scraper sa dulo. Ayan, kita niyo. Wala yung scraper sa dulo. So ito yung ginagamit talaga sa gypsum board. Ito naman, ang mas magandang gamitin sa Hardiplex natin o sa fiber cement board. So sa mga nagtatanong, nagtataka kayo, bakit pointed yung screw natin? Ayan, bakit hindi siya self-drilling? Sa metal stud siya kinakabit. Dito siya kinakabit sa bakal. Ito po, itong pointed na dulo nito, kayang-kaya niyang butasan yung mga metal stud natin hanggang 0.8 mm. Ito po talaga pang bakal siya, pero hindi siya advisable sa mga maninipis na bakal natin katulad ng mga metal stud na ginagamit natin sa mga drywall. Hindi siya advisable. Mas magandang gamitin yung mga pointed. Bakit po? Kasi unang drill pa lang, eto, malaki na kaagad yung butas. Kaya maliit na lang yung kakapitan ng mga thread natin na yan. Kaya yung iba, nalulus thread. Tsaka nalalaglag na rin yung ulo. Eto, pagka drill mo sa simula, maliit yung butas.
Kaya mas malaki yung nakakain ng thread. Kaya mas makapit siya. So yun, mas advice ko to sa mga metal stud. Pwede rin siya sa pwede rin siya sa wood stud. Ito. Makapit na rin siya sa wood stud. Subukan natin to. Itong C-par lens na to. Makapal na to. Siguro nasa 0.8 mm na to. Papakita natin kung kaya niyong butasan. So guys, ito na yung natin. Ito na yung C-par lens natin. Try natin butasan yun. So una ito, subukan muna natin to. Self-drilling ng hard screw. Pero syempre talaga pang bakal to, talagang makakaya niyang butasan to. Ito naman yung screw natin. Yung black screw with scraper na sharp point. Subukan natin dito sa makapal. Ayan. Easy. Ito. Makikita nyo. Kaya ko pa siyang pihitin. Ayan. Napipihit ko siya. Ayan. Ito. Talagang makapit talaga siya. Gawa nung pointed yung dulo niya. Kapag dinidrill mo sa una, maliit yung yung butas niya. Kaya mas malaki yung kapit ng mga thread niya. Hindi kagaya dito. Ito. Ayan. Naiikot ko na siya gamit lang daliri. Ayan o. Ayan. Ayan. So ayun po yung pagkakaiba nitong black screw with scraper natin at saka yung hard screw na nabibili natin sa Shopee, sa Lazada o kaya sa local hardware natin. Ito wala po kayong makikitang kagaya na ito sa mga local hardware natin. Sa Shopee, sa Lazada, wala rin po sa Lazada na ito. Sa Shopee meron po. Ilalagay ko na lang po sa sa description yung link kung saan po nabibili ito. Pati sa comment section ilalagay ko na rin po. Sana po makatulong sa inyo to. Itong screw na to. Sana lumaki pa yung mga kikitain ng mga contractor natin. Dahil dito sa screw na to. Yun lamang po. Maraming salamat.